Ang trabaho ay may malaking papel sa pagtukoy kung sino tayo bilang tao at may mga panahon kung saan tayo ay nagsusumikap na maging productive hanggat maaari. Dahil ang pagiging productive ng isang tao sa trabaho ay hindi nangangahulugan na hinaangad nito ang mas malaking pera, bagkus ay nagbibigay din ito sa atin ng kahulugan ng layunin at tinutulungan tayong hubugin ang ating pagkakakilanlan. Sa bidyong ito ay ating pag-uusapan kung masama ba sa kalusugan ang sobrang pagtatrabaho. Kaya naman simulan na natin. Ayon sa ilang mga eksperto ay napatunayan na ang pagtatrabaho ay may malaking tulong sa pagtaas ng ating motivation at overall mental health. Subalit sa sandaling tayo ay sobrang busy sa trabaho ay may malaking epekto naman ito pagdating sa ating kalusugan. Sa katunayan, ang ilan sa atin ay nag-overtime pa para may dagdag sa kanilang kita at para matustusan ang ating mga pamilya lalo na ngayong napakamahal ng mga bilihin. Kaya naman ang mga pressure na ito ay humahantong sa pagiging workaholism ng isang tao. Ang workaholism o sobrang busy sa trabaho ay isang clinical condition kung saan nade-develop ng isang tao ang obsessive at compulsive interest sa trabaho. Ayon sa pag-aaral, ang pagiging workaholism ay isang lumalagong problema sa industrialisadong bansa kung saan ang work performance ng isang empleyado ang sukatan ng tagumpay nito. Dagdag pa dyan, ang sobrang pagtatrabaho ay nauugnay sa mas mahinang pag-iisip at maaaring mapanganib at nakamamatay. Dahil ang pagiging abala sa trabaho sa lahat ng oras ay posibleng magdulot ng pagkawala ng productivity at failed relationship na siyang dahilan para ma-hospital ang isang manggagawa dahil sa matinding stress at kalaunan ay maaaring umantong sa pagkasawi. Kung tutusin ay napakaraming indikasyon o palatandaan na nagpapahiwatig ng workaholic ang isang tao at ang isang halimbawa nito ay kung sinisikap mong gugulin ang mas maraming oras para magtrabaho kaysa sa nakatakdang oras lamang ay may tuturing itong workaholic. Ang ilang workaholics ay mas ninanais pang magtrabaho ng sobra dahil ito ay kanilang coping mechanism laban sa depresyon at pagkabalisa. Pinaniniwalaan rin na nauugnay ito sa iba't ibang klase ng personalidad gaya ng pagiging perfectionist, pagiging competitive o achievement-oriented. Pero sa kabilang banda ng masasamang epekto nito sa kalusugan ng isang tao ay may iilan pa ring nagtatrabaho ng labis. Ang pagiging workaholic ng isang tao ay may mataas na tsansa ng pagkakaroon ng obsessive at compulsive thoughts at kawalan ng pagpapahalaga sa sarili na humahantong sa pagdududa sa sarili nilang work performance. Dahil ang pagpapahalaga ng isang tao sa kanyang sarili ay nawawala, gayon din sa kanilang libangan para lang sa labis na pagtatrabaho. Ang pagkakaroon ng kaunting oras ng tulog, mataas na antas ng stress at depresyon ay kinukonsider din bilang high risk factors para sa pagdevelop ng labis na pagkahilig sa trabaho. Sa kabilang banda ay may mga taong nagtatrabaho ng higit sa itinakdang oras dahil sa pangangailangang pinansyal. Kung ganun ay paano maiwasan ang pagiging workaholic? Una ay kailangan nating baguhin ang mindset natin at iwasang isipin na ang trabaho ay isang kasangkapan para sukatin ang tagumpay at growth ng isang individual. Kailangan ding pahalagaan ng mga employers ang health at well-being ng kanilang manggagawa at posible nila itong gawin sa pamamagitan ng pagtaas ng seguridad sa trabaho at mga oportunidad. Kung tutuusin ay pwede rin nilang bawasan ang oras ng trabaho para bigyan ng pagkakataon ang kanilang mga empleyado ng mas makabuluhang oras sa piling ng kanilang pamilya at mahal sa buhay. Ang ganitong diskarte ay maaaring magresulta sa mas mataas na kalidad ng trabaho mula sa mga empleyado. At palagi nating tandaan na ang katawan at kalusugan ng isang tao ay puhunan para tayo ay magtagumpay sa lahat ng bagay. At gaya ng kasabihan na hindi maganda ang palaging sobra, kaya naman ugaliing maglaan ng oras para sa sarili at higit sa lahat sa Diyos Amang lumikha. Ikaw, anong opinion mo sa video natin ngayon? Comment down below.